5 tips on how to unlove people. Makinig ka para malaman mo. Number 1, pagtanggap ng katotohanan. Tanggapin mo yung mga bagay-bagay na nangyari na. Mamulat ka sa katotohanang wala na siya, iniwan ka na, at kailangan mo na rin siyang burahin sa buhay mo. Number 2, palayain mo na siya. Huwag mong ipagsiksikan ng sarili mo sa taong pinalaya ka na. Maging masaya ka na rin sa kung saan siya magiging masaya. Isipin mong mahalaga ka at wala na siyang pakialam sa'yo. Kalimutan mo na yung taong hindi ka inaalala. Number 3, ituon mo ang iyong atensyon sa ibang bagay. Mag-focus ka sa mga bagay na alam mong makatutulong sa iyo para sa iyong kinabukasan. Tuparin mo yung mga pangarap mo na para sa sarili mo. Huwag ka nang maglalaan pa ng oras sa taong hindi ka naman talaga binibigyan ng atensyon. Number 4, i-remove mo unti-unti yung nararamdaman mo sa kanya. Pilitin mong iwasang isipin yung mga masasayang alaala ninyo na magkasama noong mga panahong kayo pa. Pangibabawin mo yung mga kirot at sakit sa puso mo upang maging daan para makalimutan mo siya, maka-move on ka at mawalan ka na rin ng pagmamahal sa kanya. Isipin mong hindi ka na niya mahal, kaya wala na siyang pakialam pa sa nararamdaman mo. Number 5, mahalin mo ang sarili mo. Madaling mawala ang pagmamahal mo sa isang tao kung higit mong minamahal ang sarili mo. Required ito na hindi mo dapat kinakalimutan para kapag iniwan ka man ng taong minamahal mo, may sarili ka pa ring masasandalan at magmamahal sa'yo. Kaya palagi mong tatandaan na may mga tao talagang dumarating para dumaan lang at hindi nananatili sa ating buhay. Dumarating para bigyan tayo ng mga lessons na matututuhan natin at magagamit natin sa panibagong bukas na ating haharapin kapag nawala na sila sa ating buhay. Tandaan mo yan. God bless. 4 signs na sobrang mahal ka ng lalaki. Makinig ka para malaman mo. Number 1, ayaw niyang may kausap kang ibang lalaki. Gusto niya siya lang ang kausap mo, except sa mga relatives mo, kaibigan at mga taong pinagkakatiwalaan niya. Number 2, takot mapunta sa iba ang atensyon mo. Alam ng isang lalaki ang galawan ng kapwa niya lalaki, kaya hindi niya hahayaang magkaroon ka ng napakalaking oras sa ibang tao na alam niyang planong ilayo ka sa buhay niya. Gagawin niya lahat para sa kanya lang ang atensyon mo. Number 3, uhaw siya sa time na ibibigay mo. Ang lalaki kapag sobrang mahal ka, gustong-gusto niyang magkaroon ka palagi ng time sa kanya. Dahil sa'yo niya hinuhugot ang energy niya sa bawat araw, lalo na sa mga panahong mahina siya at ang tanging lakas niya ay makabanding ka. Number 4, sobrang seloso niya. Kung kayo selosa, ganun din sa aming mga lalaki, lalo na kapag sobrang mahal namin ang babae. Kung gusto mo pa ng part 2, follow mo ako. Tandaan mo yan. God bless. Huwag kang pumatol sa pogi o maganda lang. Makinig ka para malaman mo. Bakit kaya marami sa atin na mahilig pumatol sa gwapo o maganda? Hindi ba nila alam na di dapat pumapatol sa pogi o maganda lang? Kasi habang tumatanda tayo o lumilipas ang panahon, tumatanda na rin tayo at nawawala na yung kagandahan at kapugian. Kaya sana, di lang basta pogi o maganda ang ginugusto natin. Bagkus, yung taong iintindihin ka, gagawin kang better person, makikinig sa mga problema mo, sasamahan ka sa pag-angat ng buhay. Itong mga ito kasi mahirap makahanap ng ganitong tao. Bonus na lang siguro yung itsura kasi at the end of the day, ang mahalaga lang ay kung sino yung taong magtatrato sa iyo ng tama, na hindi ka susukuan at kung nagkatampuhan o away, handang makipag-usap, magkaayos lang kayo. Maniwala ka sa akin, hindi ka magsisisi sa taong iyan kapag inalagaan mo at hindi mo pinabayaan. Tandaan mo yan. God bless.
Ang unfair ng buhay minsan, no? Yung tipong nananahimik ka at masaya ka sa buhay mo, tapos may taong gustong pumasok sa buhay mo. Pinasaya ka, pina-in love at pinaramdam ang pag-aalaga at paniniwalang hindi nila kaya kapag nawala ka. Tapos pagkalipas ng ilang araw, buwan o taon man, bigla siyang mawawala na parang bula. Walang pasabing aalis na siya at iiwan ka na pala. Hindi man lang niya inisip kung ano ang mararamdaman mo. Ginawa kang laruan na pagkatapos pagsawaan, itatapon na lang at pababayaan. Nakalimutan ata niyang tao ka. Tao na may pakiramdam at hindi basta sinasaktan. Tandaan mo yan. God bless. Paano kung nakablock ka na sa kanya? Kung nakablock ka na sa kanya, hayaan mo na siya. Huwag kang mangulit at mamilit. Hayaan mong i-unblock ka at kusang mahalin ka. Pero kung nakablock ka pa rin, isa lang ang ibig sabihin nun. Masakit pero gigisingin kita sa katotohanang hindi siya interesado sa'yo. Wala na siyang pakialam sa'yo at ayaw niyang magkaroon pa ng connection sa'yo. Kaya, maghanap ka na lang ng iba na mamahalin ka rin kagaya ng pagmamahal na ibinibigay mo. Tandaan mo yan. God bless.